Now, sabi ni Senator Ping Lacson, yun daw mga insertions ng cabinet official sa 2025 NEP dapat imbestigahan. Okay? Sabi niya, to prematurely dismiss the probable involvement of some members of the cabinet as hearsay may be interpreted as the euphemism for cover-up. I totally agree. Again, ang pinag-uusapan po natin dito, korupsyon na lumaganap sa administrasyon ngayon sa ilalim ng DPWH. So anumang mga alingas-ngas ng korupsyon dyan, for the spirit of transparency, dahil pera po ng taong bayan ang involved, dapat po yan iniimbestigahan. Tama si Lacson na hindi po pwedeng yung mga sinasabi na may mga cabinet secretaries na mayroong insertion doon, basta na lang nasabihin, hindi, wala naman yan eh. Imposible yan eh, mangyari. Kasi hindi, yun po yung sinasabi ni, sinasabi doon ni Boy Promil na, lahat ng mga kongresista, lahat ng mga cabinet officials ay may insertions. Maliban lamang daw po kay Vice President Sara Duterte. Para sa akin, regardless kung binanggit si Sara o hindi, dapat po doon ay maimbestigahan na. Bakit? Kung ang mga mambabatas po, hindi po nila trabaho, pakialaman na magkaroon ng mga project-project sa mga distrito nila, mas lalo naman yung mga cabinet secretaries. Di ba? So dapat, maimbestigahang maigi yan. And then, manggaling mismo diyan sa either Blue Ribbon Committee, dapat imbestigahan na yan ni Lacson at saka o kaya kahit sino sa kanila ng ombudsman. Pero mas maganda, Blue Ribbon Committee. Hindi na ako interesado sa nadugtungan pa yung mga hearing ng flood control eh. Nung kay Lacson, nakakasawa na eh. Ang gusto ko yung bagong issue. Sino sa mga cabinet secretaries ang merong insertion para magkaalaman. Di ba? Po, tragis tong mga yan eh. Itong mga yan, pinapahamak nila lagi ang Pangulo. Oh, di ba? Para magkaalaman, malaman ng Pangulo, sino yung dapat na sibakin? Di ba? Sino yung naglalakas loob na sumusaw sa korupsyon? Dahil wala silang kinalaman. Imagine mo, kunwari ganitong departamento, cabinet secretary, hindi dumaan sa NEP, hindi dumaan sa sa mga taga-LGU yung request ng proyekto, dinaan sa isang cabinet secretaries. Ano to? Bumabalik tayo sa sistemang palakasan, yung po pwedeng kausapin, 'di ba? Oh, parang Duterte administration, 'di ba? Nasabi ni Aimee, pinakiusap ko lang, alas lumuhod ako kay Dugong na wag patayin muna yung mga user, later na lang. Unahin muna yung mga big time. Hindi nga inuna yung big time eh. Buhay yung mga barkada, di ba? Oh, pwedeng pakiusapan. Bumabalik ba tayo sa ganong klase? Di ba? Again, pabor ako rito na imbestigahan ito either ng Blue Ribbon Committee o kaya naman ng Ombudsman. Kasi sinabi na rin naman ng Pangulo yan eh, na yung mga ganyang alingas-ngas ng korupsyon hindi niya po ito tolerate. Diba? So dapat walang sino man sa executive department ang sasawata dyan bagkos i-encourage nila ang investigasyon ng magkaalaman. Again, pera ng bayan ang pinag-uusapan po natin dito. And then, eto pa ho. Yeah, I totally agree. Kasi nung sa kanyang administrasyon, bukod sa patayan, malakas lang doon yung pabida effect. Diba? Pabida effect lang. Meron mo, ultimo Diyos, minura, palakpakan pa. Alam nyo, ilang beses binalahura ni Digong ang Diyos? Kung daw nagkakamali, 2 beses eh. Tignan nyo kung nagawa niya yan sa Diyos, ba't hindi niya magagawa balahurain ang buhay ng mga tao? Di ba? Para lang masabi na talagang siya ay para sa bayan. Pati mga taga-media, inaway niya, siniraan niya, di ba? So, unang-una, ang topic is about the creation.
Anong sinabi niya doon, 'di ba? Minura niya rin ang Diyos doon. Creation ang pinag-uusapan, hindi po tungkol sa mga krusipiho, mga rebulto, hindi po gano'n. Walang kinalaman sa pagsamba ang kanyang tinalakay doon, kundi creation mismo. Sumunod na instances, pinagtatawanan niya mismo ang Ama, no? Si Yahweh o si Allah at ang Messiah, si Jesus. Ang sabi niya ay ano daw, ah tignan niyo ba, ang Diyos pinako yung anak niya. Utang ina. Kung ako yan, ba't ako payag yan? Gago yan, Diyos niyong yan. Di ba? So I'm just paraphrasing. Ganun niya nilait ang Diyos. Ganun niya blaspheme ang kapangyarihan ng Diyos. Yung kanyang diskarte, yung kanyang programa para sa katubusan ng mga makasalanan sa sanlibutan. 'Di ba? Ganun po nilait, ganun po nilapastangan ni Digong. Isang bagay na walang kapatawaran sa Diyos 'yan. Hindi nyo nakita para silang dumudura sa taas tapos lumalagapak din sa mukha nila. Pati sa corruption dito sa atin sa Pilipinas, kita nyo naman din, di ba? Andun lang, may banggiting pangalan. Wala namang, di ba, wala man lang pinapatay na korap. Tinira yung mga adik, pero yung barkada, mga pusher, mga big time drug lords. Ano yun? Di ba? Ay, nako. Okay, iwan kayo natin muna to. Yung ibang nag-iiyakan dyan, obserbahan nyo. Huwag kayong magpakakulto. See no evil, hear no evil. Huwag ganon. Diba? Again, I'm fully supportive doon sa tokhang. Yung katok ng pagbabago. Tapos gumastos ang Duterte admin dyan ng napakalaking kung ilang bilyones yan. Ang dami nilang pinagawa ng mga rehabilitation centers. At libre ang rehab. Ang mahal magpa-rehab. Di ba? Tapos kaya lang ang problema ito na. Nung madami nang napatay, yung mga nagpa-rehab, pinagpapatay din. At ginawa ng kwento ng mga pulis. Bakit? Kasi merong pinagkakakitaan kabuhayan. Merong reward money na si Bongo ang nagbabanggit pa niyan mismo. Di ba? Kung magkano yung pricing. Di natural yung mga pulis. Kaganahang tumumba ng tumumba. Sa palagay ko lang, posible din na may hawak si Division ng mga files. Ayaw lang niya na siya maglabas ng mga files officially kasi capturing a document from someone's file without consent is crime, theft, or larceny kasi yan. Generally falling under Data Privacy Act of 2012 and potentially other laws. Punishment in the violations of data privacy can lead to significant penalties including both imprisonment and substantial fine. Right, thank you. Yeah, ako talaga naniwalang meron siyang files. At yan rin ang kinakatakutan niya. Kaya nga sabi ko, attorney, actually nag-comment ako sa wall niya mismo nung nag-post siya at nagbabanta na ilalabas niya kapag ganito, ganyan. So sabi niya, ilalabas ko ba? Ganito. Sabi ko, para wala kang sabit dahil merong immunity kayo kapag dinaan ninyo. Ano man ang sinabi nyo during privilege speech or during committee hearings, ay meron niya ang immunity. Di doon mo idaan sa isang privilege speech. Ayaw niya Ayaw ni Leviste. Ngayon, inuunti-unti niya. Diba? Actually, pwede naman talaga siyang mapanagot dyan Kasi nanggugulo na siya. Nanggugulo na si Leviste. Iwan muna natin to. Park muna natin yan. So, eto naman. Okay. So, sinasabi rin nila, etong nakakagulat. Kasi, parang kay Manny Pacquiao, di ba? 100 million infra project. Ganon din kay Abalos. 100 million din. Pero,
ang cost of project dahil nga nirereklamo niya ang DPWH sa DPWH na may proyekto silang ginawa pero naapektuhan ng palpak na trabaho yung kanilang palaisdaan. If I'm not mistaken, that was in Pangasinan o Zambales. Ano nangyari? Hindi inaaksyonan, dinideny lang din yung kanilang reklamo sa DPWH. And then later on, itong 2025, nalaman nila, mag-ama, na mayroon ng budget allocation na 100 million pesos. Sabi nga doon ni ng matandang Abalos, bakit 100 million ng allocation? Nasa 300,000 lang ang kailangang gastusin doon. And in fact, sila na mismo, siya na yung matandang Abalos. Yung senior na. Yung patriarka na nila. Ang naggastos doon dahil nga ayaw aksyonan agad ng DPWH. Now, ito naman din yung kay F. Elisa. The documents obtained by Billionaire News Channel show that First Lady Lisa Araneta Marcos has been included in the DPWH leaks with an alleged 100 million infrastructure project listed under DPWH and Highways. DPWH proposed budget for the 2025 NEP. The project appears under the OP, Office of the President daw, category with a remark here of naalala ninyo itong si Bongo, 'di ba? Yung nasa cared of din ito ng insertion ni Chis Escudero. So dito ganun din kay F. Elisa, meron din nakalagay care of First Lady Lisa Araneta Marcos with request letter. So may sulat daw from District Representative Faustino Ino D. This is something questionable. Si Congressman Faustino D na ngayon ay House Speaker, bakit po idadaan pa kay F. Elisa? 'Di ba? Samantalang pwedeng-pwede niya naman na isama yan sa kanyang request. Iba po yung insertion sa request Sa kanyang request, 'di ba nagre-request yung mga kongresista sa DPWH na isama yung kanilang mga hinihiling na proyektong mapopondohan ng DPWH, mapasama sa NEP. Pwedeng idaan doon. Pero bakit dadaan pa ni Faustino D kay F. Elisa? So this is something fishy. Kaya po ako ay sang-ayon na maglabasan ng mga dokumento si Vince Dizon at saka etong si Boy Promil. 'Di ba? Lalo na yung mga ganito. Pakita ni Boy Promil, nasan dito yung sinasabi mo na merong ganitong laman. Bakit? Eto na ngayon. Pasok natin si Saldico. 'Di ba si Saldico naglabas din ng dokumento para magkakaalaman talaga. Kay Saldico, meron pang page number, page ganito. 'Di ba? Kapag hindi tumugma yung mga dokumento nila, nako po, malamang sa malamang, merong isang outsider, hindi ko sasabihin kung sino, kayo na mag-isip kung sino, kanino galing yon. Merong outsider, outside of DPWH, na lumalaro sa budget. Gumagawa ng peking kopya na siyang ikinakalat ngayon. Okay? Yun. Kasi hindi rin natin pwedeng alisin yung possibility na merong ganong kopyang hawak etong si Boy Promil. 'Di ba? Sa gulo ngayon, marami pong possibility. Kaya importante yung authenticated documents ng DPWH ilatag ni Vince Dizon. At bago po tayo magpatuloy, pakipindot po ng like button. At saka yung mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. And share nyo na rin po itong ating content today. Okay? Pero tignan nyo. 100 million. Tapos, ang pondong nakalaan,
'Di ba? Zero. Oh. Papaano 'yan? 'Di ba? Oh, kaya ako, bagamat yung iba kong mga kasamahan eh kasi hindi naman kami nag-uusap. Lagi naman akong deviate eh. Sa kanila pareho kami ni top 1, mga soloista. Kaya sometimes magkakaiba kami ng opinion, 'di ba? Ako, gusto ko talaga magkaalaman, maglabasan ng dokumento. Hmm. Para sa transparency na din. Because in the first place, dapat naman yung gaan na yan, dapat yan, alam na alam ng taong bayan yan. Dapat yan di ba? Madaling makikita ng taong bayan. So, madaling i-download anytime. Dapat ganon.